Isang bayani na lumaban sa di mabilang na mga labanan at mga digmaan ay sa huli nakapagligtas ng kanyang mundo, subalit, siya'y tinalikuran ng mga taong naiinggit sa kanyang kapangyarihan. Sa kanyang mga huling sandali, siya'y nanalangin sa Diyosa na sana siya'y muling maisilang sa isang mundo kung saan wala siyang mga responsibilidad na magpabigat sa kanya dito, at tinupad ng Diyosa ang kanyang hiling sa pamamagitan ng muling pagkakatawang tao sa kanya bilang isang ubod ng yamang anak ng duke. Sa kastilyo si Alan ay ginigising ng kanyang nakababatang kapatid na halos hindi makatagal sa pagtingin sa kanya. Sinabi niya kay Alan na ipinatawag siya ng kanilang ama sa silid ng trono para makipag-usap sa kanya at habang sila'y naglalakad doon, siya'y walang pakundangang tinawag na isang ganap na walang kwenta at sayang lang sa espasyo na kahit mga mangangalakal ng basura ay ayaw siyang panghipuin. Sa silid ng trono, kinausap ng duke si Alan at sinabi sa kanya na bagaman siya'y ipinanganak sa bahay ng duke 15 taon na ang nakalipas, wala siyang nagawang kahit ano nang may halaga sa kanyang panahon at di niya itinaas ang kanyang antas, hindi niya pinataas ang alinman sa kanyang mga estadistika at higit sa lahat, sa seremonya ng kaloob kung saan ang Diyos ay nagkakaloob ng regalo sa mga tao, si Alan ay walang natanggap sa lahat. Kahit ang mga karaniwang tao ay palaging nakakatanggap ng mga regalo, kaya ang katotohanang si Alan ay nabigong magkaroon nito ay kamangha-mangha at diretsahan na sa punto. Sinabi ng hari kay Alan, isa kang palamunin at wala kang silbi, at ayaw ko nang makita pa ang pangit mong mukha malapit sa aking kastilyo. Dahil dito si Alan ay itiniwalag mula sa pamilyang duke, ngunit habang siya'y nakatayo sa labas ng mga pintuan ng kastilyong dating tinatawag niyang tahanan, hindi siya masyadong nababahala sa katotohanang siya'y pinalayas. Kung tutuusin, masaya pa siya na hindi na siya kaugnay ng isang nakakakilabot na duke at kaya't bitbit ang bagong kalayaan na gawin ang anumang naisin, hinahangad niyang hanapin ang mapayapang buhay na lagi niyang ninanais at bilang panimula, balak niyang pumunta sa silangang hangganan ng Westfeld kung saan walang makakakilala sa kanya. Matapos maglakad ng mahabang panahon, inakala ni Alan na malayo na siya sa Westfeld upang magsimula ng bagong buhay subalit habang siya'y nakatayo sa tuktok ng burol, napansin niyang may isang taong nanganganib sa di kalayuan. Ang babaeng knight na ito ay inaatake ng isang grupo ng mga bato na lobo, ngunit tuwing susubukan niyang wasakin ang mga ito, sila ay nagkakawatak-watak lamang at muling bumubuo. Ang babaeng knight ay muling inatake, kaya't pinayuhan niya si Liz na tumakas na habang may pagkakataon pa dahil hindi niya mapipigilan ang mga aso ng mas matagal at ayaw ni Liz na iwan ang kanyang tapat na gwardya. Ngunit sinabi ni Beatrice na ang kanyang buhay ang pinakamahalaga sa ngayon kaya't kailangan niyang mabuhay para matupad ang kanyang tungkulin. Nakilala ni Alan si Liz bilang prinsesa ng Stella, ngunit nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito rito at nagkita sila noon sa isang handaan habang ang ibang maharlika ay abala sa pag-insulto kay Alan dahil sa kanyang kawalan ng silbi, at siya lamang ang tumindig para sa kanya. Nais niyang iwasang gamitin ang kanyang mga kapangyarihan mula sa nakaraang buhay sa harap ng ibang tao, ngunit dahil tinalo si Beatrice at malapit nang mapahamak si Liz na nasa panig niya mula pa sa simula, hindi niya kayang hayaan lamang na mamatay ang isang tunay na kaibigan kaya't sinira niya ang kanyang sariling mga patakaran at nagsimulang gamitin ang kanyang tunay na kapangyarihan upang mapalapit sa kanila. Habang nakatitig si Liz sa kanyang tiyak na kamatayan, ang tanging naiisip niya ay kakaiba at ito ay si Alan at doon ay pinigilan ni Alan ang aso mula sa pag-atake sa kanya, at hindi siya makapaniwala na naroon talaga ito. Ngunit sa ngayon ay nais ni Alan na magtuon sa pag-aalis ng mga ligaw na aso kaysa ipaliwanag ang mga pangyayaring nagdala sa kanya rito. Lumundag siya sa hangin at ginamit ang kanyang banal na mata para eskan ang mga asong yari sa bato, natuklasan niyang may mga core sa loob nila. Tinawag niya ang daan-daang espada para tuluyang mapuksa ang lahat sa isang iglap, nabighani si Liz sa ipinakitang kakayahan ni Alan kaya't nakalimutan niyang ang kanyang kaibigan ay nawawalan ng isang bahagi ng kanyang tiyan. Ngunit nang sa wakas ay bumalik siya sa katotohanan, nakiusap siya kay Beatrice na subukang magtiis pa ng kaunti, ngunit alam niyang walang pag-asang mabuhay sa ganoong sugat kaya't humingi siya ng tawad kay Liz sa pagiging kabiguan bilang isang kabalyero. Lumapit si Alan at nakilala si Beatrice na nakabulagta sa lupa, kaya't dahil mas gusto niyang hindi ito mamatay doon ay napaluhod siya upang simulan na gamutin siya. Pagkatapos niyang magsagawa ng kanyang spell ay muling lumago ang nawawalang bahagi ng tiyan ni Beatrice at silang dalawa ay parehong nagpapasalamat at nagulat sa nagawa ni Alan. Nang tanungin nila kung anong uri ng kapangyarihan ang kanyang ginamit,
ayaw niyang ipaliwanag na siya ay isang bayani sa kanyang nakaraang buhay kaya ipinagpalagay nila na maaaring mayroon siyang regalo na hindi pa alam ng simbahan. Sumakay si Alan sa kanilang akala, ngunit bukod doon, si Liz ay ang unang prinsesa kaya't bakit siya naroon sa mga hangganan at ipinaliwanag niyang nabigyan siya ng isang prophecy at bagaman ito'y hindi tiyak, pinaniwalaan nila na maaari nilang pigilan ang isang malaking kapahamakan kung susundin nila ito. Ngayon na naipaliwanag nila kung bakit sila naroroon, tinanong nila si Alan kung bakit siya naroon sa hangganan, ngunit iniwasan niya ang tanong at sinabing dapat silang magpatuloy na umalis dahil hindi ligtas na manatili sa labas. Hindi nila maintindihan kung paano sila aalis kung sira ang kanilang karwahe, ngunit hindi ito problema para sa kanya dahil inayos niya ang karwahe gamit ang mahika para maayos ito, at nang sila'y nasa daan na doon ay ipinahayag ni Alan kay Liz ang lahat ng nangyari sa kanya, at siya'y labis na nagulat nang malaman na itinakwil siya ng kanyang pamilya. Pagdating nila sa nayon ng Clume, napansin nilang kakaiba ang katahimikan dito kaya't nangamba si Liz na baka inatake ito ng mga halimaw subalit hindi naniniwala si Alan sa teoryang ito dahil wala siyang naramdamang kahit isang halimaw sa lugar, at simula nang sumama siya sa kanila, hindi sila inatake ng kahit anong halimaw sa kanilang paglalakbay. Napansin nila ang ilang mga taga-nayon na nagtitipon sa paligid ng isang gusali, kaya lumapit sila upang alamin kung ano ang nangyayari at lumalabas na hinihintay lang ng mga ito na may isang tao na palayasin at ang taong ito ay ang sinasabi sa prophecy ni Liz, ngunit kahit naaalala niya si Akira ng mabuti, hindi siya nakilala ni Akira. Nadismaya si Liz na nakalimutan siya ng ganoon kabilis, lalo na't ipinasyal pa niya si Akira sa palasyo at nakisalo sa mga kainan at tinanong ni Alan kung paano magkakilala ang dalawa, at ipinaliwanag sa kanya na mayroong regalo sa mundong ito na lumilitaw lamang isang beses bawat henerasyon, na tinatawag na Braver. Ang sinumang nagtataglay ng regalo na ito ay sinasabing may kapangyarihan ng 1,000 sundalo at tinatawag na bayani, si Akira ang kasalukuyang bayani ng mundong ito, kaya marahil ang pangitain ay tungkol sa pagpunta rito upang iligtas siya. Dahil gutom na si Akira, nagtungo silang lahat sa isang taberna para kumain at sinimulan ni Akira ang pagpapaliwanag sa nangyari sa kanya, naglalakad siya sa gubat nang makatagpo siya ng isang batang babae na muntik nang ihandog bilang sakripisyo sa dragon na naninirahan sa mga bundok. Lumapit si Akira sa punong bayan upang tanungin kung ano ang iniisip nito, ayaw ng punong bayan na makialam si Akira, kaya tinanong ni Liz kung baka ang dragon ay nagbabanta sa mga taga-nayon at pinipilit silang mag-alay ng sakripisyo. Ngunit sa tingin ni Alan ay hindi ganito ang kaso, malamang na nag-aalay sila ng sakripisyo sa dragon bilang proteksyon at ito ay magpapaliwanag kung bakit mayroong hindi pangkaraniwang kakulangan ng mga halimaw sa lugar, dahil natatakot sila sa presensya ng dragon. Sinabi ni Akira na itinago niya ang batang babae sa isang abandonadong minahan mag-isa, dahil ayaw niyang dalhin ito pabalik sa nayon na minsan na siyang isinakripisyo hanggang hindi pa naaayos ang mga bagay. Balak niyang patayin ang dragon anuman ang mangyari upang hindi na kailanganin pang isakripisyo ang bata, kahit pa sabihing maaaring hindi na protektado ang nayon at posibleng masira ito sa hinaharap. Sinabi ni Liz na nais niya ring tumulong sa pagpapabagsak sa dragon at dahil doon, nagpa siya rin si Alan na sumama dahil ayaw niyang hayaan ang kanyang mga kaibigan na harapin ang panganib mag-isa at pagdating nila sa paanan ng bundok, umupo si Akira upang pag-usapan ang plano ng kanilang pag-atake. Siya ang magtungo sa harapan habang ang iba ay maglilibot sa likuran upang i-surprise ang dragon. Nagtanong si Liz kung talagang ayos lang ba kay Akira na mag-isa sa harap, ngunit sigurado si Akira na kaya niya ito. Iniisip ni Alan na mas mainam siguro kung siya ang nasa harapan at alam ni Akira na tama siya, ngunit gusto niyang magkaroon ng pagkakataong magmukhang astig at alam niyang kung si Alan ang unang umatake, malamang na matatalo niya ang dragon sa isang hampas lamang. Napansin ni Akira na hindi ordinaryong tao si Alan at sa totoo lang, gusto niya itong makalaban kung nagkataon silang magkita sa ibang pagkakataon subalit ang pagtalo sa dragon ang una sa kanilang listahan sa ngayon. Nagtungo si Akira sa bundok mag-isa, iniwan si Alan at ang iba para maglibot sa likuran at habang umaakyat ay pinag-usapan ni Liz kung gaano kakaiba na hindi napansin ng Westfeld na may dragon na nakapasok sa kanilang hangganan at bukod pa rito, palaging agresibo ang Westfeld pagdating sa pagpuksa ng mga halimaw. Naniniwala si Alan na maaaring alam na ng kanyang dating pamilya ang tungkol sa dragon, kahit pa ang lugar ay tila nasa gitna ng kawalan, mahirap talagang baliwalain ang pagdating ng isang dragon.
Kaya't iniisip ni Alan na maaaring may rason ang kanyang dating pamilya kung bakit hinayaan nilang kumilos mag-isa ang dragon, posible pa nga na itinayo ang nayon ng Clum para sa layunin ng pag-aalay ng sakripisyo sa dragon. Nagsimula siyang mag-isip kung anong uri ng kasunduan ang maaari nilang nagawa sa dragon, ngunit bigla nilang nakita ang isang haligi ng apoy sa langit na tanda na nagsimula na si Akira na labanan ang dragon. Umiiwas si Akira sa ilang atake ng apoy na pinapakawalan ng dragon bago siya umatake gamit ang isang spell ng kidlat. Ngunit pagkalipas ng alikabok ay nakatayo pa rin ang dragon at walang kahit anong pinsala. Tinuya ng dragon ang kanyang mga atake na mahina kaya't tinanggap ito ni Akira bilang hamon at nagpas siyang ibuhos na ang kanyang buong lakas. Tinanong siya ng dragon kung talaga bang handa siyang gawin ito, dahil kung ibubuhos niya ang lahat ng kanyang lakas ay madadami din ang batang babae na pinuprotektahan niya. Hindi maintindihan ni Akira kung bakit naruroon ang batang babae nang dapat sana'y itinago niya ito sa minahan, ngunit ipinahayag ng dragon na siya ang nagpahintulot sa bata na makatakas sa unang lugar. Hindi niya gusto ang lasa ng karne ng tao, kundi mas nag-e-enjoy siya sa pagkawala ng pag-asa mula sa mga mata ng mga sakripisyo habang nakaharap sila sa tiyak na kamatayan. Nabubuhay siya ng matagal na panahon na ang pagpili ay gawin ito at natagpuan niyang mas nakakaaliw ang pagpapahirap sa mga tao. Nagalit si Akira nang malaman na itinuturing lang ng dragon ang lahat bilang isang laro. Inilunsad niya ang kanyang pangwakas na atake laban sa dragon subalit tila walang epekto ito at tinanong ng dragon kung iyon na ba talaga ang lahat ng kaya niya at itinulak siya palayo gamit ang kanyang buntot. Pinupuri siya dahil kahit papaano ay naging kahit kaunting aliwan siya sa dragon. Lumipad ang dragon pataas at handa nang sunugin si Akira na walang magawa upang depensahan ang sarili. Ngunit sa sandaling iyon ay dumating si Alan at pinutol ang pakpak ng dragon at sinabihan niya ang iba na iligtas sina Akira at ang bata habang hinahamon niya ang dragon. Nang sugurin siya muli ng dragon, nagbitaw si Alan ng isang hiwa na ikinagulat nito at isang pulang hari ng dragon ang kanyang kalaban, kaya't hindi dapat posible na masaktan siya ng isang hamak na tao subalit hindi ito basta-bastang tao. Nakuha ng dragon ang mensahe kaya sinimulan niyang tumakas. Hinabol siya ni Alan, kaya't ginamit ng dragon ang bata bilang bihag upang pigilan si Alan sa pag-atake ng buong lakas at tumingin si Alan kay Liz, ngunit napatango siya at sinasabi na ayos lang kung aatake pa rin siya. Kaya't ginamit ni Alan ang kanyang huling atake na Final Flash, sumugod siya sa dragon bago itinarak ang kanyang espada sa katawan nito at sumabog ito at nagkalasog-lasog sa libo-libong piraso, ligtas na ang bata at hindi na kailangan pang mag-alay pa ng sakripisyo. Balak sana ni Alan na mamuhay nang hindi na nasasangkot sa anumang problema sa pagkakataong ito, ngunit baka hindi naman ito gaanong masama basta't nakikipaglaban siya para sa kanyang mga kaibigan at makalipas ang ilang sandali, nagising si Alan mula sa kanyang idlip at nakita si Liz na naghihintay sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa pagkakatulog dahil balak lang niya sana na magpahinga ng kaunti. Sinabi niya na okay lang ito dahil marahil ay pagod si Alan mula sa labanan sa dragon. Tinanong niya kung kamusta ang iba kaya't itinuro ni Liz ang pansin niya kay Beatrice at Akira na kasalukuyang may kaunting pagtatalo. Humingi ng paumanhin si Liz kay Alan dahil may itinago siyang lihim sa kanya pagkatapos talunin ang dragon. Ginagamot niya si Akira na nangangahulugang siya ay ang Saintess. Narinig na ni Alan ang mga bulungan tungkol sa Saintess na naglalakbay at nagpapagaling sa mga nangangailangan ngunit hindi niya inakala na si Liz pala ito. Subalit wala itong pagkakaiba para sa kanya dahil hindi ito nakakaapekto sa kanilang relasyon at mamaya, nagpa siya ang grupo na maghiwalay dahil si Akira ay nahihilo sa pagsakay sa mga karwahe at mas gusto niyang maglakbay kung saan siya dalhin ang kanyang mood at sa madaling sabi, wala siyang permanenteng tahanan. Nagdesisyon siyang alagaan ang batang muntikan ng isakripisyo dahil malabong tanggapin siya ulit ng nayon. Humingi din siya ng paumanhin kay Alan dahil napilitan siyang sirain ang kanyang espada sa laban nila sa dragon. Umalis si Akira at ang batang babae sa hindi tiyak na direksyon habang ang iba ay naghahanda ng tumungo sa pinakamalapit na nayon. Sa mansyon ng Westfeld, nalaman natin na ang ama ni Alan ang nasa likod ng lahat ng ito at binabalak niyang ililigaw ang bayaning si Akira sa nayong iyon at hayaang talunin siya ng dragon, ngunit hindi niya inakalang magagawa niyang talunin ang dragon. Nalaman din niyang naroon ang Saintess sa labanan, kaya inakala niyang siya ang nagpabago sa ihip ng laban sa dragon at kahit na sa totoo lang ay wala siyang nagawa upang tulungan. Galit na galit ang kapatid ni Alan dahil hindi nakatulong ang mga lupang lobo na pinadala niya para kay Liz.
ngunit may mas magandang plano siya para sa susunod niyang atake at magpapadala siya ng mas maraming lobo. Sinabihan ng ama niya siyang kumalma dahil simula nang mapatay ang dragon at sa usaping pinansyal, wala na silang pera para sa pag-aksaya sa mga bagong plano ng pagpatay at ayaw ng anak na basta na lang hayaang mabuhay ang bayani at Saintes, ngunit hanggat nananatili sila sa trono ay magkakaroon sila ng pagkakataon na patayin ang mga ito balang araw. Tinanong din niya ang kanyang impormante kung natagpuan na nito ang lokasyon ng elf na kanyang target, ngunit hindi pa ito nagtatagumpay sa misyon kaya't pinutol na lang nito ang komunikasyon para iwasan ang pagpapaliwanag. Samantala sina Alan at Liz ay patungo na upang makita ang isa sa mga kaibigan ni Liz na isang panday, nagkataon din na isang elf ang kaibigan na ito kaso siguro'y nagkataon lang iyon, nais nilang hilingin sa kanya na gumawa ng bagong espada para kay Alan dahil nasira niya ang kanyang espada sa huling labanan. Pagkatapos maglakbay ng ilang sandali, nagtayo sila ng kampo para sa gabi at naupo sa paligid ng apoy at nakatulog si Liz sa tabi ni Alan at hindi ito inalintana ni Alan subalit nang magising si Liz, nahiya siya at sinabing ayaw niyang masyadong malapit kay Alan na mahalagang banggitin na sila ay kasalukuyang engaged. Nahirapan si Beatrice na panoorin si Liz na nagpupumilit sa kanyang relasyon sa inaasahan niyang pag-uugali, gayunpaman ay sa huli ay natapos din siyang nakasandal sa balikat ni Alan at kinabukasan, nagtungo sila sa nayon ng Granho na medyo masigla at isinasaalang-alang na ito ay nasa gitna ng kawalan. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa bahay ng kaibigan ni Liz ngunit may kakaiba, halos hindi tumitigil si Noel sa paggawa ng mga espada at sa pagkakataong ito, walang maririnig na ingay mula sa bahay at nagpasya silang pasukin ang bahay upang tiyakin na ayos lang si Noel. Sa loob ay natagpuan nila si Noel na walang malay sa sahig at agad na napaluha si Liz sa kanyang kaibigan, sa halip na subukang pagalingin siya na siya namang kaya niya bilang isang Saintes, si Beatrice ang gumawa ng makatwirang bagay at sinuri kung buhay pa si Noel. Natuklasan nilang hindi siya patay kundi nawalan lang ng malay at sa wakas, naalala ni Liz na mayroon siyang kapangyarihang magpagaling at ginamit ito kay Noel para tulungan siyang makabawi. Si Noel ay lubos na nakatuon sa paggawa ng mga espada na nakakalimutan niyang kumain at uminom o matulog kapag siya ay abala, marahil iyon ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Hindi nagtagal at nagkamalay si Noel at nakita ang grupo sa kanyang tahanan, hindi niya ito inalintana dahil kaibigan niya si Liz at hiniling nito kay Noel na gumawa ng espada para kay Alan kaso agad itong tinanggihan ni Noel dahil mayroon siyang mga order na nakapila ng ilang linggo at hindi niya maaaring bigyan ng prioridad si Alan kahit pa kaibigan ito. Bukod dito ay mukhang may dala ng espada si Alan, ngunit ipinakita ni Alan na sira ang kanyang espada at biglang naging motivated si Noel na makita kung ano ang magagawa ni Alan gamit ang espada na gawa niya. Balak niyang gumawa ng isang espada na mas mahusay pa sa Divine Sword na ginagamit ng bayani, ngunit para magawa ito ay kailangan niyang magsimula agad kaya pinalayas niya ang lahat sa kanyang bahay at nang bumalik sila sa nayon, nakita sila ng isang spy na nagulat sa impormante na natagpuan niya ang Saintes. Gayunpaman, hindi niya nakilala si Alan sa kabila ng pagtira nito sa mansyon ng Westfeld nang hindi bababa sa 15 taon at sa bayan. Hindi sigurado si Alan kung ano ang gagawin sa kanyang libreng oras kaya iminungkahi ni Beatrice na pumunta siya sa guild ng mga adventurer para ipagbili ang ilang parte na nakuha niya mula sa dragon. Siguradong makakakuha ito ng malaking halaga ng pera na makakatulong lalo na at walang pera si Alan at sa guild, sinabi niya sa receptionist na nais niyang ipagbili ang ilang dragon scales at dahil bihira ang mga item, kailangan ng receptionist na kumpirmahin muna ito sa guild master bago makumpleto ang palitan. Habang wala siya, nilapitan si Alan ng impormante at spy na nagpakilala bilang Horus at Miley at nagtanong sila kay Alan kung paano niya natalo ang dragon. Sinabi ni Alan na hindi niya ito magagawa mag-isa at kahit na siya nga ang tumapos dito ng mag-isa, at doon ay tinanggap naman nila ang kanyang salita at bigla na lang nawala. Kinabukasan, bumalik sila sa bahay ni Noel para tingnan kung tapos na ang espada ngunit natagpuan nila siyang muli na walang malay sa sahig. Pagkatapos nilang pagalingin siya, sinabi niya na tapos na ang espada at gusto niyang subukan ito kasama si Alan kaya't nagtungo sila sa kagubatan ngunit matapos lamang siya lubos na nakabawi, ito'y dala na rin sa pagpupumilit ni Liz. Habang naglalakad sila papasok ng kagubatan, tinanong ni Alan kung bakit kailangan siyang samahan ni Noel dahil kaya naman niyang subukan ang espada mag-isa subalit, gusto talaga ni Noel na makita siyang gumamit nito para ma-optimize niya ito upang tugma sa kanyang kakayahan.
Tinanong ni Alan kung bakit panday si Noel sa unang lugar, dahil mas karaniwang trabaho ito para sa mga duwende at ipinahayag ni Noel ang kwento kung paano siya nailigtas noon ng isang babaeng duwende na nagngangalang Vanessa. Bagamat mayroon silang mga pagkakaiba, natutunan niyang mahalin ito bilang kanyang sariling kapatid, ngunit hanggang doon lang ang kanyang nais ibahagi sa paksa at habang patuloy silang naglalakad, muling nakasalubong nila si Nahor at Miley, na patuloy na binabantayan sila. Bagaman may masama na kutob si Noel tungkol sa kanila, pinili niyang huwag itong pansinin at nagtungo sila ng malalim sa kagubatan kung saan tinalo ni Alan ang ilang mga halimaw gamit ang espada. Pagkatapos niyang suriin ito gamit ang kanyang regalo sa pagsusuri, napansin ni Noel na walang kahit isang gasgas sa espada na nagpapahiwatig na ginamit ito ni Alan ng walang kapintasan. Nais pa rin niyang subukan ito ng higit pa, kaya't hiniling niya kay Alan na pumunta pa sa mas malalim na bahagi ng kagubatan kung saan may mas malalakas na halimaw at gayunpaman, nakakuha sila ng higit pa sa inaasahan nila nang makatagpo sila ng isang dakilang lobo sa kagubatan, na siya ring pumatay kay Vanessa ayon sa kwento. Hinihiling niya kay Alan na gamitin ang sagradong espada at wakasan ang mabangis na hayop at sa sandaling ito, bumalik tayo sa daanan ni Noel kung saan sinusubukan niyang makuha ang atensyon ni Vanessa na lubos na nakatuon sa kanyang trabaho. Mapilit ang elf dahil siya'y gutom, na nagdudulot ng inis kay Vanessa na sana'y magpapalayo sa bata, subalit lumipas ang mga oras at abala pa rin ang panday sa kanyang gawain habang si Noel ay nakahanap ng makakain. Lumapit si Noel kay Vanessa at nagtanong kung paano niya nagagamit ang iba't ibang kasangkapan kaso nanatiling tahimik si Vanessa, naiinis sa pagiging kamangmangan nito at nagpakalikot si Noel at nagbuhat ng malaking espada subalit nawala ng balanse at nahulog, nagkalat ng mga bagay sa malapit. Gayunpaman ay hindi pa rin niya nakamit ang atensyon na hinahanap niya kaya't nagpasya siyang umurong at umupo ulit malapit sa duwende. Tinanong ni Noel kung ano ang maganda sa maghapong pagpukpok sa espada lalo na kung ito'y nagdudulot ng sakit, dahil sa hindi pagkain o pag-inom ng kahit ano sa loob ng ilang araw. Dahil hindi niya makuha ang kanyang gusto mula sa malayo, lumapit ang maliit sa isa at paulit-ulit na tinawag itong tanga dahil hindi man lang marunong magsalita, pero hindi rin nagtagumpay ang tactics na ito. Kinabukasan, natutulog si Noel kahit saan sa bahay habang patuloy ang walang humpay na pagpukpok hanggang sa biglang ipinagmalaki ni Vanessa ang espada na kanyang nabuo, itinaas ito ni Vanessa na may ngiti habang nakatingin si Noel ng may kuryosidad. Pagkatapos nito ay bumalik tayo sa kasalukuyang sandali kung saan iginiit ni Noel na patayin ni Alan ang hayop, kaso sinabi niyang wala siyang dahilan para gawin ito dahil ang lobo ay natutulog lamang sa kanyang sulok, malayo sa mga tao at sinabi niyang ayaw niyang gampanan ang paghihiganti ng elf kaya't kinuha ni Noel ang espada ng binata upang maghanap ng hustisya para sa kanyang sarili. Gayunpaman ay pinayuhan siya ni Alan laban dito at ipinaliwanag na ang nilalang na Fenrir ay may barrier na nagpapawalang bisa sa anumang atake mula sa mababang tiyak na level, halimbawa ang espada ay hindi man lang makakagasgas sa halimaw at pinaalala niya kay Noel na alam niya ito, dahil hindi pa siya nakakalikha ng armas na mas malakas kaysa sa sagradong espada. Sa pagbalik sa tuluyan, ipinaalam ng mandirigma sa natitirang grupo ang tungkol sa higanteng hayop sa hangganan, naniniwala siya na may nagdala sa Fenrir na ito sa teritoryong ito dahil itinago ito ng ilang uri ng mahika at may kutob si Alan sa dahilan bago ito. Tinanong niya kung ibinunyag na ba ni Nalay at Beatrice ang kanilang tunay na layunin at napagtanto ng mga babae na hindi nila kayang itago ang anuman sa kanya, ipinaliwanag ni Lay na mga 3 buwan na ang nakalipas, ang sikat na general na si Searle ay isa sa pinakamalakas ng kaharian ay pinatay. Walang nakakaalam kung bakit, ngunit ang salarin ay nagtangay sa ulo ng general at maraming spells ang ginamit upang subukang malaman ang motibo. Kaso ito'y nananatiling misteryo hanggang ngayon at may mga hinala na ang may sala ay isang demonyo dahil ang mga nilalang na ito ay gumagamit ng mga mahika na hindi alam ng mga tao, ngunit dahil hindi kilala ang mga demonyo sa pagpatay ng mga tao at pag-aalala sa politika, marahil ay may ibang nag-uutos sa kanya. Dahil sa lahat ng mga dahilang ito, si Nalay at Beatrice ay nag-iimbestiga sa kasong ito sa lungsod na ito, at pagkatapos ng ilang pag-iisip, naniniwala si Alan na mayroon siyang sospek. Samantala sa hangganan, nagtataka si Mylan kung sino ang nakawala sa camouflage ng Fimir dahil hindi ito simpleng bagay na magagawa, kaya naman ay naniniwala siya na nakaharap siya sa mas mapanganib na kaaway kaysa inaakala ni Horus.
Pagbalik niya sa kanyang amo para magulat sa kanyang misyon, sinabi sa kanya na malapit na siyang kumilos dahil tapos na ang kanyang panahon sa lungsod na ito, kaya dapat dalhin ni Mylan ang mga ulo ng mga elf at ng mga santo at nakita ang babae na tila natatakot sa hiling. Tinanong ni Horus kung paano ang isang kinatatakutang Amazon ay maaaring maging sensitibo at nang lumitaw ang magical subordination collar sa babae, malinaw na sinabi ng lalaki na hindi niya tatanggapin ang hindi bilang sagot. Samantala, gumagawa si Noel ng bagong mga sandata at naalala niya nang sinabi ni Alan na depende sa kung paano pinino ang kanyang espada, baka isang araw ay makasakit ito ng isang Fenrir at hiningi ni Noel sa binata na sabihin sa kanya ang lahat ng alam niya tungkol dito at pumayag si Alan, hiniling sa elf na huwag maging reckless sa ituturo niya. Sa kanyang layunin na magpursige ay sigurado si Noel na isang araw ay malalampasan niya ang sagradong espada, ngunit ang kanyang pagkapagod ay umabot na sa puntong muli siyang nakatulog. Pagkatapos isang bangungot ang naganap na kung saan sa isang sandaling inatake ng Fenrir ang kanyang tahanan at natrap si Noel sa ilalim ng mga debris na nahulog mula sa kisame, sinubukan ni Vanessa na labanan ang Fenrir habang inaamin ni Horus na siya ay isang magaling na panday, ngunit ito'y problema para sa kanya dahil ayaw niya na may ibang makakagawa ng mga sandata na higit na superior sa mga sagradong espada. Sa sandaling iyon, sumugod si Vanessa laban sa lobo ngunit nasira ng magical shield nito ang kanyang espada, iniwan siyang walang laban sa harap ng nilalang. Matapos harapin si Vanessa, sumugod ang Fenrir patungo sa elf ngunit lumitaw si Ira at nagcast ng kidlat sa halimaw, dahil walang epekto ang mahika sa kanya, sumugod ang heroine at tinataga siya ng kanyang espada at pinilit si Horus at ang beast na umurong. Sa pagtakas ng mga kaaway, lumapit si Noel sa katawan ng kanyang amo upang ipagluksa ang kanyang pagkawala at sinubukan ni Akira na kumbensihin siya na asikasuhin ang kanyang mga sugat, ngunit tinanong ni Noel kung bakit ang espada ng heroine ay may kakayahang makasakit sa lobo subalit wala ito kay Vanessa. Di nagtagal, niyakap ng batang elf ang sandata na matagal ginawa ng kanyang amo at umiyak ng husto sa harap ng kanyang katawan at sa madaling araw, nagising si Noel na nakaramdam ng kakaibang gaan at narinig ang ingay sa labas. Inakala niyang sila'y ito subalit si Alan pala, na tinitiyak kung hindi ba talaga sumusobra sa trabaho ang panday na tulad ng ipinangako at pagkatapos ng mahabang araw ng paggawa, natapos ng panday ang isa pang espada at bumalik dala ito sa gubat kung saan huling nakita ang Fenrir at humingi ng tawad kay Alan sa paggamit ng kanyang espada. Pagkatapos ng mahabang paglalakad, hinarap ni Noel ang kanyang matinding kalaban at itinaas ang espada para saksakin ang halimaw subalit naunahan siya ng tunog ng espada at na-strike ng elf. Pagkatapos mas-tumble ni Noel ang kanyang mga paa, lumitaw si Horus at nagpahayag ng paghanga na hindi naging incapacitated ang babae sa swipe ng Fender. Sa wakas ay inihayag niya na hinahanap niya ang elf na si Noel Leonard at tinanong ng elf kung papatayin siya ng lalaki tulad ng ginawa niya kay Vanessa. At pagkarinig sa pangalang iyon ay kinamot ni Horus ang kanyang baba at naalala na pamilyar nga ang elf dahil kasama niya ang panday na duwende. Dahil dito, naniniwala si Horus na ang pagkamatay ng master at apprentice sa kamay ng Fenrir ay twist of fate, ngunit sinubukan ni Noel na pigilan ito at gayunpaman nang inatake niya ang lobo, tumalon ito sa ibabaw niya at tinamaan siya sa likod gamit ang kanyang hulihang paa. Dahil dito ay nais ni Horus magtanong ng isang huling bagay bago kainin ang elf, gusto niyang malaman kung maglingkod siya sa kanya dahil sayang ang kanyang pambihirang talento kung mapupunta siya sa tiyan ng Fenrir. Ang talentong ito ay ang Gram Vision, ang mata ng Sovereign Fairy na isa sa 5 kilalang regalo sa mundo. Sa kabila nito, nangako si Horus na gagantimpalaan ang panday tulad ng ginagawa niya hanggang ngayon sa kanyang subordinate na Amazon dahil matapos niyang wasakin ang kanilang homeland. Dinala niya ang babae para maglingkod sa kanya. Dahil dito ay sinagot ni Noel na mas pipiliin niyang mamatay kaysa maglingkod sa lalaking ito, kaya't ikinalungkot ni Horus ang maling desisyon ng babae at iniutos sa higanteng lobo na tapusin siya, ngunit bago ang huling hampas ay lumitaw si Alan at nailigtas ang buhay ng kanyang kaibigan. Nakita ang kakayahan ng batang lalaki at inamin ni Horus na minaliit niya ang kanyang mga talento subalit sa parehong oras, naniniwala siyang hangal ang batang lalaki na iwan ang kanyang pangunahing post para makarating doon dahil kung may mangyari sa prinsesa, mahihirapan silang maabot siya sa tamang oras. Sa kabilang banda, nasa loob na si Mylan ng kwarto ni Nali at Beatrice kaso habang papalapit siya sa kama ni Prinsesa Le, isa lamang itong nakataling sofa at sa katunayan,
handa na ang dalawa para sa tagpo na ito at naghihintay ng nakatago para sa pagdating ni Miley. Pabalik kay Alan ay tinuya niya ang kay-abangan ng kaaway dahil hindi nito naisip na maaaring matuklasan si Mylan at alam kung paano siya gumalaw. Naglagay ang binata ng isang hadlang na nagpapawalang bisa sa invisibility sa paligid ni Lai, na naging target ng ganitong mga plano ng maraming beses sa kanyang nakaraang buhay kaya higit pa siyang sanay dito. Natuwa si Horus na binanggit ng binata ang kanyang sinasabing nakaraang buhay at alam niyang kahit na ibunyag si Mullen ay hindi ibig sabihin na matatalo siya ni Beatrice sa silid. Nagbanggaan ang dalawang mandirigma para sa buhay ng prinsesa ngunit nang malapit na si Beatrice na ilabas lahat ng kanyang lakas laban sa kanyang kalaban, doon ay pinahinto siya agad ni Lai. Sa pangyayaring ito ay nakakuha ng bentahe si Miley at tinamaan ang kanyang kalaban sa siko. Pinawala ito ng malay at dahil dito ay malinaw na ang daan para kay Miley na tapusin ang prinsesa subalit sa halip na tapusin ang trabaho, nag-atubili si Miley hanggang sa nagawang iligtas ni Beatrice ang kanyang kaibigan sa tamang oras. Mula sa malayo, nakita ni Alan na hindi na kailangan ng dalawa ang anumang tulong at ipinaalam kay Horus na nabigo ang kanyang tangka sa pagpatay. Naniniwala pa rin si Horus na kontrolado niya ang sitwasyon dahil hindi masaktan ang Fenrir nang wala ang sagradong espada. Kaya inutusan niya ang lobo na wasakin ang walang galang na binata. Ang nakakatakot na presensya ng halimaw ay nagpabalik kay Noel ng lumang mga pangitain ng kanyang trauma at sumigaw para kay Alan, subalit nagawang mabutas ng mandirigma ang katawan ng halimaw ng walang malaking problema, na nagpatakbo kay Horus sa sandaling iyon sa harap ng gayong malakas na puwersa. Di nagtagal ay bitbit ni Alan si Noah pabalik sa bahay. Sinamantala ang katotohanang nawalan ng malay ang elf matapos siyang gamutin at bukod pa rito, gumugol siya ng buong gabi sa paggawa kaya inaasahan na ang pagtulog. Sa mga sandaling iyon ay dumating si Lee na tumatakbo patungo sa kanyang kaibigan upang makita kung kamusta siya. Sa kabutihang palad ay ayos lang ang lahat ngunit hindi masaya si Noel nang magising siya at makitang bitbit siya ni Alan nang walang pahintulot. Kinabukasan, natuklasan nila na lumaya si Mylan mula sa spell ng pagsunod kay Horus kaya dapat na siyang makapagsalita ng malaya. Iniisip ni Beatrice na pinakamabuti na dalhin siya sa opisyal na paglilitis sa kapital subalit naniniwala si Lai na hindi masama ang babae kaya gusto niyang makahanap ng mas mapayapang paraan para malutas ang sitwasyon. Ipinapaalala ng bodyguard na sinubukan ni Mylan na patayin ang prinsesa kaso sinagot niya na hindi iyon ang intensyon ng babae. Naniniwala si Lai na may naghihintay sa kanyang tao kay Mylan kaso ipinaliwanag ng babae na nasunog ang kanyang homeland at wala na siyang natira, walang mapuntahan. Sa sandaling iyon, naalala ni Noel nang siya ay sinagip ni Vanessa at pagkatapos ay tinanong ang kanyang pangalan at ipinaalam ng panday na duwende na dadalhin niya ang elf sa kanyang bahay sa lalong madaling panahon. Sa isang sandali ng empathy ay pinutol ng elf na panday ang mga tali ng Amazon at pinalaya siya at bukod pa sa pag-invite sa babae na manirahan sa kanyang bahay. Nagtalo si Beatrice na maaaring umatake ang babaeng ito kay Lee anumang oras, ngunit naniniwala si Noel sa kabaligtaran at kung mangyayari iyon, makakatanggap si Mylan ng matinding galit. Dahil dito ay naantig ang babae sa suportang natanggap mula sa estrangherong ito at nagsimulang umiyak. Iniisip ni Beatrice na masyado siyang naging matigas sa babae kaso ang mga luha ng babae ay luha ng saya kaya't naman, napagtanto ni Alan na nalutas na ang problema ngayong araw. Pagkatapos sa kalagitnaan ng gabi, bumalik siya mag-isa sa gubat at nagcast ng isang makapangyarihang spell at samantala, malayo si Horus sa ating bida at tiyak na nakaligtas siya sa kamatayan kaso gayunpaman, nagtataka siya kung sino ang batang iyon na may kahangahangang kakayahan. At sa pag-uusap tungkol sa kanya, nagcast si Alan ng spell sa eksaktong lugar kung saan naruroon ang matanda kaya't tinamaan ng spell ang lalaki at nagbukas ng isang rift sa daan at pagkatapos, lumapit ang isang nakakakilabot na nilalang sa lalaki na kalmado. Sa sandaling iyon ay dumating si Alan para magtanong ng ilang bagay na kailangan niyang malaman, ngunit mukhang may nauna nang dumating sa kanya at pagkatapos, bumalik ang nilalang sa korte ng Westfeld at nagulat na nilipol niya si Horus upang maiwasan ang pagtagas ng impormasyon. Ayon sa Duke, ito ang minimum na dapat gawin dahil ang sisi ay nasa mga demonyo at lalo pang sinabi ng kanyang anak na nagpakita lang ng palabas ang mga demonyo para hindi lang matapos sa pagpatay sa santa o sa elf, kaya parang hindi sila kasing husay ng kanilang ipinapalagay. Dahil dito, ipinahayag ng demonyo ang kanyang hindi pagkakasundo at ikinagulat ng binata at agad niyang sinabi na siya na ang bahala sa prinsesa at sa elf,
inanunsyo ng duke na siya ang bahala sa bayani ng arsobispo, ngunit hiniling ng kanyang anak na manatili siya sa arsobispo dahil hindi siya tulad ng kanyang kapatid na nabigo at kaya niyang hawakan ito ng madali. Sa susunod na eksena ay ibabalik tayo sa isang alaala mula sa pagkabata ni Liesl kung saan siya ay sinasakay sa kanyang karwahe sa isang napakadelikadong daan, nang biglang umuga ng malakas ang karwahe na nagtulak sa tiyuhin ng dalaga na kumapit sa kanya upang hindi siya masaktan. Sa labas, sumisigaw ang ibang mga sundalo na may mga halimaw na umaatake kaya't pinayuhan ng matapang na tiyuhin ang dalaga na manatili sa loob habang siya ay lumabas upang sumama sa mga kakampi sa labanan. Sa pagkabigo ng prinsesa, natalo ang mga mandirigma laban sa mga nilalang na parang gawa sa alak at isa sa kanila ang nakalapit sa kanyang karwahe, ngunit nagawa ng kanyang tiyuhin na pigilan ang mas malalang pangyayari. Gayunpaman, tumugon ang halimaw sa tinamong tama at malubhang nasugatan ang kabalyero na itinaas sa hangin ng halimaw at nagawang saksakin ito ng kanyang espada, ngunit nahulog silang dalawa sa bangin kasama ang kanyang salarin. Bumalik sa kasalukuyan, naglalakad ang mga bayani sa mapayapang nayon kung saan pansamantalang itinigil nila ang kanilang pagsisiyasat, hanggang sa nakausap nila ang ilang lalaki na nagtatayo ng isang estruktura at tinanong kung mayroon bang magaganap na pista. Sinabi ng isa sa mga manggagawa na magkakaroon ng pista ng mga espiritu kung saan tinatanggap nila ang mga espiritu ng kanilang mga ninuno at ito ay nagaganap minsan sa isang taon, habang tila natakot ang mga tagalabas, ipinaliwanag ng isa pang lalaki na ito ay isang tiyak na kaugalian ng nayong ito at walang iba kundi isang masiglang kaganapan kung saan sila ay nagbibihis bilang mga espiritu at sumasayaw. Pagkatapos ay nagtanong si Liz kung may nakita ba silang tao na nakasuot ng pilak na armor, ngunit wala sino man ang nakakaalam sa kanyang sinasabi at nagsimulang tanggapin ni Beatrice na ito ay isa lamang tsismis, kakaiba dahil maging ang lokal na guild ay walang impormasyon at tila umiikot lang ang grupo sa kanilang walang bungang pagsisiyasat. Gayunpaman, binanggit ni Noel ang isang adventurous client na nagsalita tungkol sa isang taong naninirahan sa nayon na posibleng mula sa royal family na napupuno ng galit dahil sa pagdurusang dinanas ng kanyang pamilya. Ang multo na ito ay nakasuot ng pilak na armadura na may bahid ng dugo at naglalakad sa mga libingan tuwing gabi habang nagsasalita. Ang elf ay nais gumawa ng pananakot sa kanyang mga kasama at si Beatrice ay nabiktima nito ng mabigla sa pagkahulog ng espada. Pinagtawanan siya ng mga kaibigan ngunit iginiit ng bodyguard na hindi siya natatakot sa mga multo. Sa huli ay nagpasya silang bumalik sa pagsisiyasat sa nayon at iniisip ni Alan na kung demonyo ang may kagagawan, ang usap-usapan tungkol sa mga espiritu ay parang pagbabalik ng mga patay at kaya't muling nakaramdam ng takot si Beatrice at pinagtatawanan siya ng mga babae tungkol dito. Tulad ng nabanggit ni Noel tungkol sa mga libingan, ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang pagsisiyasat mula sa sementeryo habang hindi mapigilan ni Beers ang kanyang kaba sa madilim na kapaligiran at sa sandaling iyon, nagulat siya ng isang lalaking nakita nila kahapon ngunit sa pagkakataong ito ay kakaiba ang hitsura nito. Subalit ang lalaking ito ang nanguna sa grupo patungo sa bahay ng pinuno ng nayon dahil ayon sa kanya, siya ang mas maraming alam tungkol sa mga nangyayari sa lugar na ito at tinanong ni Alan kung ano ang ginagawa ng lalaki sa sementeryo at sinabi niya na naglalakad lang siya at napadpad sa grupo sa pagkakataon at pagkatapos ay umalis agad. Sa loob ng bahay, sinabi ng pinuno na ito ay isang tahimik na lugar at kahit kailan ay hindi pa siya nakakarinig ng mga tsismis tungkol sa mga espiritu at iba pa. Pagkatapos ay inalok niya ang kanyang bahay para magpalipas ng gabi ang lahat dahil magsisimula ang pista kinabukasan at maaari silang sumali. Agad na tinanggap ni Alan ang alok at umalis ang lalaki para ihanda ang mga pahingahan at matapos humiga, nanaginip si Liz tungkol sa kanyang tiyuhin sa magandang hardin ng palasyo na suot ang tipikal niyang armadura at balabal. Gayunpaman, tinawag ng dalaga ang kanyang tiyuhin na tatay at itinama siya nito kahit na gusto niya ang ideya na may dalawang ama. Dumating lang ang kabalyero para bigyan ng halik ang kanyang pamangkin dahil siya ay aalis ng matagal sa isang ekspedisyon ngunit nangako na babalik sa lalong madaling panahon. Nagduda si Liz kung nagsasabi ng totoo ang lalaki kaya't itinuro ng lalaki sa bata na ang paniniwala sa mga tao ay nagpapalakas ng koneksyon at nagpapatao sa atin. Pagkagising mula sa panaginip ay may narinig si Liz sa labas kaya lumapit siya sa bintana upang tingnan kung ano ito at nakita niyang lumalayo ang kanyang tiyuhin mula sa bahay. Tumakbo si Liz sa likod ng kanyang tiyuhin papunta sa gitna ng sementeryo hanggang sa muling bumangon ang mga undead mula sa mga libingan at pinalibutan ang prinsesa.
Subalit ito ay isa na namang panaginip lamang at dahil sumisigaw ang dalaga, nagpunta si Alan upang tingnan siya. Sa loob ng ilang segundo, huminga ng malalim si Liz at mahigpit na niyakap ang kanyang kaibigan na nag-welcome sa kanya pabalik at kinabukasan, habang lumulubog ang araw sa wakas ay nagsimula ang pista ng mga espiritu at hindi itinago ni Beatrice na nahanap niya ang pagdiriwang na ito na medyo kakaiba dahil sa kanyang bansa, malaking tabo ang pagtrato sa mga patay ng ganito. Iminungkahi ni Alan na gamitin ng Royal Knight ang kanyang kapangyarihan upang tapusin ang pagdiriwang kaso ang natatakot na mandirigma ay nagtalo na wala pang nasasaktan, habang lumipas ang oras ay tila normal ang lahat ngunit hindi maalis ni Alan ang pakiramdam na may mali sa nayong ito. Biglang bumalik ang lalaking may macer at pinayuhan ang mga dayuhan na mag-enjoy sa kanilang pamamalagi. Sumayaw at inasar ni Liz si Alan na suriin ang sitwasyon gamit ang kanyang espesyal na mata. Tinanggap ni Alan ang alok at umalis kasama ang bodyguard na sumusunod sa kanya. Nang mag-isa na si Liz nakakita siya ng kakaibang usok na kulay lila sa hangin at may tumatawag sa kanyang pangalan at nang napagtanto niya, ang kanyang tiyuhin ay nasa gitna ng karamihan ng mga residenteng nagdiriwang kaya nagpasya siyang sundan ito muli. Nang sa wakas ay naabutan niya ang lalaki sa kalaliman ng isang madilim na kagubatan, pinagalitan siya ng kanyang tiyuhin sa pagiging mag-isa sa isang mapanganib na lugar. Ngunit iginiit ni Liz na kasama niya ang kanyang ama at buong panahong ito ay nagtataka siya kung nasaan ito matapos itong mahulog. Isinagawa ang malawakang paghahanap ngunit hindi kailanman natagpuan ang kanyang katawan, at ito ang nagpapaniwala sa prinsesa na buhay pa ang kabalyero at tinanong niya kung ano ang ginagawa ng kanyang tiyuhin sa lahat ng oras na ito, at sumagot ang tiyuhin na kinamumuhian niya ang pamilya ng hari at nagtago para bumawi dahil sinubukan ng kanyang kapatid at ito ang ama ni Liz, na patayin siya. Hindi maintindihan ng prinsesa kung bakit, kaya ipinaliwanag ng kabalyero na laging hinahanap ng hari ang mga likas na kaloob tulad ng kapangyarihang wasakin ang mga dragon, lumikha ng hindi matatawarang mga sandata at doblehin ang lakas ng mga sundalo at magdala ng kaluwalhatian sa bansa. Ang kakayahang matukoy ang anumang kaloob at sa wakas, ang tuso na kapangyarihan ni Liz at bawat isa sa mga kapangyarihang ito ay may kakayahang wasakin ang kaharian, at ang mga tagapagdala ng mga kakayahang ito ay tinatawag na mga puppet ng mga Diyos. Komento ni Liz na kung gaano ito nakakatawa, at sumang-ayon ang kanyang tiyuhin ngunit binalaan na iba ang pag-iisip ng hari at sa isip ng hari, ang mga tagapagdala ng likas na mga kaloob ay mga rebelde na dumating upang magdala ng pagkawasak sa ngalan ng mga Diyos. Kaya't nagpa siya itong patayin silang lahat at gusto ng tiyuhin ni Liz na iligtas siya at bagaman totoo ito, nais ni Liz na subukang malutas ang buong sitwasyon sa pamamagitan ng pag-uusap dahil minsan sinabi ng kanyang tiyuhin na ang pinakamahalagang bagay ay laging magtiwala sa mga tao. Sumang-ayon ang lalaki na sinabi niya iyon subalit napagtanto niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi patayin si Liz ng marahas, kaya't hinugot niya ang kanyang espada laban sa kanya kaso bago niya natapos ang buhay ng kanyang pamangkin, nakialam si Alan sa tamang oras. Kinilala ng kabalyero ang batang lalaki bilang ang kabiguan na nakatakda kay Liz, kaso hindi dumating si Alan para sa walang kwentang usapan at nais niyang makuha agad si Alfred kaya't binigkas niya ang kanyang mahiwagang spell upang wasakin ang sumpa. Matapos maranasan ang epekto, nagpasalamat si Alfred kay Alan sa pagpapalaya sa kanya mula sa sumpa, at sinabi niya sa kanyang pamangkin na siya ay patay na at hindi niya pinili na atakihin siya at sa katotohanan, hindi iniisip ng hari ang mga bagay na nabanggit niya kanina at gawa ito ng mga demonyo. Gayunpaman, totoo na kinamumuhian niya ang linyang royal na pagiging pangalawa sa linya para sa paghalili at marami ang gumawa ng lahat upang makuha ang kanyang pansin at ilan pa ang sumubok na sirain ang kanyang relasyon sa sarili niyang kapatid dahil sa mga ito at iba pang mga dahilan. Kinamuhian ni Alfred ang pugad ng mga ahas na kanyang pagkakaroon ng royalties at nagpas siyang iwan ang kanyang posisyon at sinimulan muli ang isang bagong buhay mula sa simula. Sa bagong buhay na ito, nagkaroon siya ng mga tagumpay tulad ng pagiging vice captain ng unang orden ng mga kabalyero kaso ang katotohanan ay sa huli, ang tanging kapayapaang mayroon siya ay si Liz matapos niyang sabihin ang buong katotohanan. Inihayag ni Alfred na paubos na ang kanyang oras kaya hinihiling niya kay Alan na alagaan ang kanyang minamahal na pamangkin dahil sa kabila ng pagiging mabuting bata, minsan ay padalos-dalos ito at sa huli ay nais niyang harapin si Alan sa isang duel dahil pagkatapos ng lahat, si Alan ang magiging responsable para sa pinakamalaking kayamanan ng lalaki at kailangan niyang malaman kung karapat-dapat ang binata.
Kaya't sinimulan ni Alfred ang laban hindi bilang isang bangkay kundi bilang isang lalaki, isang kabalyero at isang ama at mula sa simula, tila balanse ang duelo kahit na hindi nagpipigil si Alan. Paalala ni Alfred na ngayon ay pista ng mga espiritu kung saan ang mga buhay at patay ay naghahalo, at itong sagupaan ay pinakamagandang halimbawa nito at parang sa isang panaginip ng isang gabi lamang, ito ang tanging pagkakataon na sumayaw kasama ang mga tao na hindi na pwedeng mabuhay muli. Bagaman mukhang balisa si Liz sa mabait na kalikasan ng duelo at sa katotohanan ay pumasok siya sa isang estado ng pagluluksa, nang maalala niya ang isa pang pangyayari kung saan tinanong niya si Alfred kung protektahan ba siya nito mula sa masasamang halimaw at sa pagkakataong iyon, nangako ang kabalyero na gagawin niya ito kaso ito'y isang biro na lang hanggang may lumitaw na mas malakas sa kanya. Bumalik sa katotohanan, nagkaroon si Liz ng pagkakataon na magpaalam sa kanyang tiyuhin at siya naman ay nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng tawad sa pag-iwan sa kanya ng ganito, ngunit nagsumpa siyang ayos lang siya dahil umaalis siyang alam na siya ay tunay na anak sa kanya nang tawagin siya nitong ama. Kinailangan niyang labanan ang kanyang tuwa at ito ay napakahirap at sa huli, hinawakan ni Liz ang kamay ng kanyang stepfather at sinabing mahal niya ito, habang tuluyan nang umalis si Alfred sa huling pagkakataon. Sa pagtatapos ng pista, tahimik na pinagmasdan ni Alan ang nayon sa paligid niya at nang tanungin siya ng pinuno ng lokal kung kailan niya nalaman ang lahat, sinabi ni Alan na alam niya na ang bayan ay puno ng mga patay at kontrolado silang lahat ng pinuno. Gayunpaman ay ayaw ni Alan na makialam dito dahil ang katotohanang magkasama ang mga buhay at patay ay hindi nagbabago ng katotohanan na mapayapa ang nayong ito. Tinanong ng matandang lalaki kung talaga bang maaaring maging mapayapa ang isang syudad sa ilalim ng pamumuno ng isang demonyo, ngunit masyadong simple para sa binata na ipagpalagay na likas na masama ang lahat ng demonyo. Gayunpaman ay tila hindi malayo sa tuntunin ang Ginoon na ito kaya't umaasa siyang ang human knight na si Will ay magiging isang mahusay na pawn sa kanyang koleksyon, ngunit sa sandaling ilabas ng demonyo ang kanyang mga undead laban kay Alan at doon ay pinutol niya ang mga taling nagbibigkis sa mga zombie sa kontrol ng pinuno ng nayon at sa isang dalawahang singil, tinatabas niya ang lahat ng kalaban sa harapan niya at saka kinalekta ang asol na bato na nahulog ng matandang lalaki. Dahil dito, napilitan ang demonyong naglilingkod sa pamilyang Duke ng Westfeld na iulat ang isa pang kabiguan sa kanyang bahagi at nakita ni Brett na nakakatawa ang ginawa ng kanyang ama na sinaway siya, at sinabing ang pagpapatakas sa isang batang babae ay hindi makakasagabal sa kanilang mga plano. Sumang-ayon si Brett dahil hindi katulad ng demonyo, ginawa niya ang kanyang bahagi at dinala ang ulo ng arsobispo kinabukasan habang tila nababahala si Liz, pinagtitibay ni Beatrice na lagi siyang nasa tabi ni Liz at habang tinitingnan ang asol na bato, natukoy ni Alan na ang kapangyarihan ng kanyang kapatid na si Brett ay naroon. Ito'y kakaiba. Ang tanging bahagi ni Alfred na nanatili ay ang ulo at ang ulo ng general na mamamatay tao ay nawawala, nag-uugnay ng mga tuldok at nadiskubre ni Alan kung ano ang nasa likod nito at biglang natanggap ni Liz ang mensahe na bumalik na si General Searle. Nagulat ang tatlo sa balita at sa susunod na eksena, habang inaalala ang kanyang kabataan doon ay sinundan ni Brett ang libing ng babae at ayon sa kanya, ito ang pinakamabait na babaeng nabuhay sa mundong ito at sa araw na iyon, ang naramdaman lang niya ay takot sa harap ng ganitong walang damdaming tagpo. Simula noon sa pagbabalik sa normal na buhay na palaging nagpapatuloy, ang tanging nadama ng kanyang ama para sa kanya ay paghamak at awa araw-araw at sa mga pasilyo ng mansyon ng Westfeld, naririnig ni Brett ang mga komento ng mga katulong na laging pinupuri ang kanyang kapatid na si Alan habang siya ay napapabayaan. Napagtanto man o hindi, nagsimula ang batang lalaki na ilabas ang kanyang galit sa mundo sa kanyang kapatid na hindi kailanman itinuring siya ng may paghamak, inilalapat ang anino ng kanyang ama sa kanya na nakikita si Brett bilang isang kabiguan. Mabilis na nagising si Brett mula sa bangungot na ito at bumati kay Sarah at ito ang Panginoon ng Westfeld na bagamat kinikilala ang pagbati ng kanyang bunsong anak, ay nakatuon lamang ang pansin sa kanyang plano ng paghihiganti laban sa kahariang ito at sa mga Diyos. Sa ilalim ng mapait na tingin ni Brett na naniniwalang siya lamang ang karapat-dapat magsuot ng korona. Samantala sa mga kalye at lugar sa paligid ng kaharian ng Adela, kumalat ang balita ng pagbabalik ni General Searle na pinaniniwala ang patay na at sa pamamagitan ng mga bibig at tainga ng populasyon at ayon kay Clark, ito ang bise-kapitan ng unang squad ng mga kabalyero na kumakalat ang mga tsismis, ngunit tila masyadong mabilis itong kumakalat.
Dahil dito ay nais niyang malaman mula kay Kapitan Edward kung iniisip niya bang talagang si Searle ang bumalik o baka isang impostor lamang. Naniniwala si Clark na anuman ito ay hindi ito nagbabago sa dapat gawin ng unang squad na pigilan ang mga nagnanais na makapinsala sa kaharian. Sa opinyon ni Emmer, iyon mismo ang gagawin ng general at nasa kanila ang responsibilidad na ipagtanggol ang kalooban ng taong nag-alay ng kanyang buhay para protektahan ang kahariang ito. Dumating sa isang eskinita sa lungsod, nagulat ang dalawang opisyal sa isang figurang natatakpan ng balabal ngunit di nagtagal ay nagpakilala bilang arsobispo. Tinanong ni Kapitan Edward kung ano ang ginagawa ng lalaking ito sa ganoong lugar nang walang kasamang bantay, kaya't sinabi niya na nais niyang magbahagi ng impormasyon ng mag-isa kasama ang kapitan. Sa ibang lugar ay nagbabala si Clark sa lalaki na huwag pumunta, ngunit kailangan ni Edward na unahin ang pagkolekta ng impormasyon sa sensitibo na sandaling ito, kaya iniwan niya ang kanyang subordinate na responsable sa pagprotekta sa kaharian at umalis. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang kapitan at ang arsobispo sa training grounds ng kastilyo, ngunit sa halip na sabihin ang ipinangako ay biglang nawala ang matandang lalaki sa paningin hanggang sa biglang lumitaw si Lord Westfield, handang atakihin ang kapitan mula sa likuran. Nablock ni Edward ang atake sa tamang oras at agad na nabanggit ang biglaang pagkauhaw sa dugo ng kanyang matagal nang kakilala na si Craig Westfield. Mula nang mamatay ang asawa ni Craig ay hindi na muling nakita ni Edward ang lalaki at alam ng kapitan na si Craig ay uri ng kaibigan na umaatake sa iba mula sa likuran. Nang makita ito ng lahat, hiningi ni Edward na malaman ang mga intensyon ni Craig kaso subalit ngumiti lamang ito at nagkomento na kakampi niya ang arsobispo. Saka muling inatake si Edward na nagpasimula ng bagong duelo sa parehong lugar kung saan sila madalas magtagisan ng espada, na nagdulot ng isang tiyak na nostalgia kay Duke ng Westfield. Subalit hindi na kailangan ni Craig ang mundong ito at ibig sabihin, hindi na rin kailangan si Edward at samantala ay muling naalala ni Brett ang parehong libing na nagtakda ng kapalaran ng kanyang pamilya. Doon ay tinanong ng walang muwang na bata ang kanyang kapatid kung bakit natutulog ang kanilang ina. Sinabi ni Alan na siya ay namatay at mangyayari ito sa lahat balang araw at habang umiiyak, hinawakan ng bunso ang kamay ng kanyang nakatatandang kapatid para maramdaman ang kaunting ginhawa sa gitna ng matinding pagdurusa. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng pag-alis ng kanilang ina, gusto lang ni Brett na maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng maging isang kabiguan at kung siya ba ay isa at sinubukan ni Alan na kumbansihin ang bata na walang halaga ang mga arbitraryong paghuhusga ng iba, subalit inihayag ni Brett na hindi lang basta sino man ang nag-iisip na siya ay kabiguan kundi ang kanyang sariling ama. Kaya naman naisip niya na nagsisinungaling ang kanyang kapatid at patuloy na nagdusa sa mga malupit na salita ni Craig sa paglipas ng mga taon, nakipaglaban si Brett upang umangat at kilalanin ng kanyang ama na nangyari sa ilang antas at ngunit ngayon, ang mga insulto ni Craig ay nakatuon na sa kanyang kapatid na si Alan. Simula noon, nag-alsa si Brett dahil hindi nagmamalasakit si Alan sa pagiging itinuturing na walang silbi o sa pagsisikap na baguhin ang sitwasyong iyon at isang araw, sinabi ni Brett ng harapan sa kapatid na siya ang nararapat na maging tagapagmana ng Westfield at hindi si Alan. Mahinahon na tumugon si Alan na kilala niya ang bunsong kapatid ng sapat upang malaman na magiging maayos ito, ngunit kung magpapasya itong tahakin ang maling landas, marahil wala nang magagawa upang mabaliktad ang kanyang kapalaran. Biglang lumitaw sa harapan ni Brett ang isang demonyong tagapagbalita, na nag-inform sa kanya na maayos ang pag-usad ng mga negosasyon sa kanyang panig kaya't nagtanong ito tungkol sa sitwasyon ni Brett. Nagbabala ang tagapagbalita na ang regalo na kayang pawiin ni Kapitan Edward ang anumang regalo sa loob ng 1,000,000 radius, na angkop sa kanyang palayaw na disaster at gayunpaman, hindi nag-aalala si Brett dahil direktang nakikipag-usap ang kanyang ama sa kanya at sa pinakamasamang senaryo, magagamit ni Brett ang kanyang regalo nang hindi naaapektuhan ni Edward. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isa pang tagapagbalita na nagsasabing lumitaw na ang bayani, kaya oras na para harapin ang unang squad ng mga kabalyero at bago umalis, sinabi ng unang tagapagbalita na pinahiram nila ang kanilang lakas sa Westfield kaya hindi pinahihintulutan ang anumang pagkabigo, ngunit sigurado si Brett na hindi siya mabibigo at hindi katulad ng kanyang nabigong kapatid. Samantala sa gitna ng lungsod, pinayuhan ni Ira si Sarah na mag-ingat at huwag maghiwalay sa kanya at mawala sa paningin at mahigpit na niyakap ni Sarah ang heroine para hindi ito mangyari. Sinabi ni Ira na kapag mawawala na ang alikabok,
Hahanap siya ng ligtas na lugar kung saan maaaring mamuhay ng walang takot ang dalaga at habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, binabantayan sila ng mga anino na nakapalibot sa lungsod hanggang sa magsawa si Ira sa paglalaro ng hide and seek at papalayo na sa kasamahan at hinamon ang mga anino na magpakita. Sa harap ng mga kaaway doon ay ipinaliwanag ng Heroine na hindi mahirap sundan ang ganitong matinding pagkauhaw sa dugo, ngunit binigyang diin niya na wala sa kanila ang kayang talunin siya at sa kabilang banda, sumang-ayon ang mga demonyo na wala silang pagkakataon at maliban kung mag-isa sila. Kaya't ginamit ng isa sa mga demonyo ang parehong simbolo kay Sarah na ipinataw nila sa mga naninirahan sa Nayong Sinumpa, na ginagamit ang mga buhay ng mga tagadala bilang panggatong para sa isang pagsabog at sa madaling salita, sa isang simpleng fireball mawawasak si Sarah sa ere na parang dinamite kaya't kailangang pumili si Ira kung mananatili at mamamatay kasama ang dalaga o tatakbo at iiwan siya. Dahil pinili ng Heroine ang unang opsyon, malapit na silang bombahin ng fireballs at gayunpaman, ibinunyag ng demonyo na wala itong galit sa mga sundalo at handa itong ihayag ang katotohanan tungkol sa mundong ito. Samantala lumitaw ang arsobispo sa silid ng Royal Palace na kasama si General Searle, para sa isang talumpati sa mga mamamayan na masayang nagtipon para sa pagbabalik ng sikat na general na kontrolado ng puppeteer gift ni Brett. Humingi ng paumanhin si Searle sa pagdudulot ng malaking kaguluhan sa nakaraang mga araw kaso ngayon ay balak niyang ibahagi ang katotohanan sa lahat at pagkatapos, iginiit ng arsobispo na nagsisinungaling ang mga Diyos sa lahat ng oras dahil sa katotohanan. Ang mga regalo ay hindi mga biyaya na kanilang ipinagkakalob kundi isang sumpa sa buhay. Binanggit ni Searle ang halimbawa ng karamihan sa mga tao na nagnanais ng simpleng buhay bilang mga humble na mga panadero, artesano o marahil isang clerk na maglakbay sa mundo ng malaya, ngunit wala sa kanila ang kailanman ay may karapatang pumili ng regalo kanilang natanggap. Sa kabaligtaran, ang mga regalo na ito ay masasamang kasangkapan na ginagamit ng mga Diyos upang kontrolin ang mga tao na parang mga puppet lamang at gayunpaman, ibinunyag ng arsobispo na may paraan upang makalaya mula sa pagkaalipin at ito ay sa pamamagitan lamang ng pagtalikod sa kanilang mga regalo upang ang lahat ay maaaring maging amo ng kanilang sariling tadhana. Sa harap ng hindi inaasahang pahayag na ito, naguluhan ang mga tao at tila umiikot ang kanilang buong istrukturang panlipunan sa loob ng isang minuto. Ngunit inaangkin ni Searle na mayroon siyang sagot sa lahat ng mga pagdududa sa pamamagitan ng pagdadala kay Brett Westfeldt sa unahan. Itinuro ni Searle ang isang mahiwagang nilalang na nasa likod mismo ng mga mamamayan, habang binibigyang diin ni Searle na ang halimaw na ito ay may lakas ng 10,000 sundalo at walang kahinaan sa depensa. Pangalawa kay Brett at sa kanyang puppeteer gift, kaya niyang kontrolin ang nilalang na ito upang ito ay magamit sa pagprotekta sa kaharian ng hindi na kailangan ng mga regalo na banal, sa kabaligtaran habang sinasabi ng arsobispo na ang puppeteer gift ni Westfeldt ay may kakayahang mag-extract ng mga nakatagong kakayahan at iba pang nagtatagong kapangyarihan na nananatiling hindi pa nagising sa katawan ng lahat, na mas malakas pa sa mga lipos na ng mga regalo. Sa kabila nito, naguguluhan pa rin ang publiko at inamin ni Brett na hindi lahat ng bagay ay maaaring gawin ng walang mga regalo, at iyon ang dahilan kung bakit niya inilabas ang isang nilalang na kayang tugunan ang mga pangangailangan sa hinaharap. Kaya nang ipakita ang demonic beast, nagpanik ang populasyon sa harap ng gayong nakakatakot at kilalang masamang halimaw, ngunit sinabi ni Brett na nagawa ng kaharian na magtatag ng isang kooperatibang relasyon sa mga demonyo at sa pamamagitan nila natuklasan ng mga tao ang katotohanan tungkol sa pagkakakulong ng mga regalo na ibinigay ng mga Diyos. Kaya ang mga demonyo mismo ang magbibigay sa lahat ng mga kapangyarihan na papalit sa mga regalo. Na maibabalik sa mga tao ang kanilang ninanais na kalayaan at sa kanyang panghuling talumpati, hinikayat ni Brett ang mga tao ng Stella na mabuhay ng magkakasama sa tadhana na pinili nila para sa kanilang sarili at habang pumapalakpak ang lahat, nadama ng pinakabatang Westfeldt ang mas higit na paghanga na kanyang ninanais habang nararamdaman niya sa kanyang mga ugat ang matamis na hiyaw ng kanyang sariling ego. Samantala, abala pa rin ang kanyang ama sa isang matinding labanan laban sa kapitan ng unang squadron at bagamat nagawang pawiin ang regalo ng kalaban ay malapit nang matalo si Edward at sa harap nito, pinatibay ni Craig ang kanyang pananaw na iginiit na ang mga regalo ay hindi kailanman ang pangunahing lakas ng isang tao, kundi ang antas na naaabot niya sa pamamagitan ng pagpapataas ng estado ng kanyang espiritu, na nag-aangat sa individual at ginagawa siyang tunay na malapit sa mga Diyos, napakalapit na nagagawa nitong pumatay ng Diyos. Para sa Bise Kapitan,
Nang marinig ang sinasabing katotohanan ay hinugot niya ang kanyang espada kasama ang unang squadron, tinutupad ang kanyang papel bilang shield ng mga tao at sa puntong ito, naglaho ang demonyo at isa-isang pinabagsak ang mga sundalo sa maikling panahon. Tinamaan si Clark at sa sandaling ito ay bumalik ang demonyo. Iniisip na susuko ang lalaki ngunit pinarangalan ni Clark ang kanyang titulo ng knight sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaharian habang tumawa ang demonyo sa kamangmangan ng mga sundalo. Gayunpaman bago matanto ang kamatayan ng bise-kapitan, lumapit si Beatrice at sumang-ayon sa demonyo tungkol sa mga mandirigma na minsan ay mangmang, kasama na siya at samantala at sa wakas ay napasuko si Edward habang inaakusahan siya ni Krieg na hindi karapat-dapat. Biglang lumitaw ang isang demonyo sa silid ngunit nang tanungin tungkol sa kanyang misyon, inatake ng demonyong ito si Krieg at ipinahayag na siya pala ay si Akura at sa katunayan, ilang oras na ang nakalipas nang ilunsad ang mga fireball kay Sarah at sa kanya, na-activate ang mahiwagang selyo na inilagay ni Alan sa dalaga na nagpoprotekta sa kanya at sa heroine gamit ang isang protection na kalasag. Bumalik sa silid ng bulwagan. Inihayag ni Brett ang katapusan ng pagkaalipin ng tao upang bigyang daan ang panahon ng tunay na kapangyarihan ng mga tao, ngunit nang makita niya si Alan sa gitna ng karamihan at ito'y nagdudulot ng galit mula sa kanyang kapatid. Naglabas lang si Alan ng maliit na holographic projector na nagpapakita ng mga biswal kung saan makikita si Betty na kinokompronta ang demonyo. Tinanong niya ang demonyo kung nakipagsabuatan ito sa pamilya Westfield at kung sinubukan nilang patayin si General Cyril at Prinsesa Liz. Inamin ng demonyo ang plano at sinabi ni Betty na mamamatay ang babae sa kanyang kamay at hindi niya alam na naroon si Loli. Hawak ang isang aparato na ipinapadala ang lahat ng sinasabi niya kay Alan sa insaktong oras. Sinabi ng demonyo na ang mga taong may malalakas na kapangyarihan tulad ni General at Liz ay hadlang sa kanilang mga plano. Narinig ito ng lahat ng tao sa plaza ng lungsod at nagpanik si Brett nang malaman niyang nabunyag ang kanyang plano. Galit na galit siya kay Alan dahil sa pagiging sagabal at malakas na sumigaw ito na huwag pakialaman ang kanilang balak. Narinig ito ng lahat at napagtanto ni Brett na nagkamali siya. Biglang lumitaw si Prinsesa Liz at sinabi sa lahat na may tangkang pagpatay sa kanyang buhay at inatake siya ng isang artificial na halimaw tulad ng nakikita nila. Naniwala ang mga tao sa kanya at nawalan ng bait si Brett nang malaman na hindi magtatagumpay ang kanyang plano. Nagsimula siyang tumawa ng parang baliw at sinabihan si Alan na huwag siyang sisihin sa susunod niyang gagawin. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para kontrolin ang mga kabalyero at pinapasalakay ang mga tao, pero nakareact agad si Alan at pinutol ang mga tali. Nawalan ng malay ang arsobispo at ang general dahil nawalan ng bisa ang kapangyarihan ni Brett sa kanila. Sumigaw siya sa galit at pinakawalan ang kanyang mga nilikhang halimaw at nagsimulang magpanik ang mga tao. At habang inaakay ni Liz ang mga ito sa isang ligtas na lugar ay tiningnan ni Alan ang kanyang kapatid. Naisip niya na kung mas maayos niya itong pinalaki ay hindi sana ito nagkaganito kaso sa pag-iisip sa nakaraan, sigurado siyang tinanggihan ni Brett lahat ng tulong na inalok niya at ngayon, determinado siyang iligtas ang kanyang kapatid mula sa pagiging isang tuluyang kontrabida. Lumundag si Brett patungo sa kanya. Tinawag siyang bigo habang pinapaputok ang kanyang mga tali at hinawakan lamang ni Alan ang mga tali na ito, hinihila ang kanyang kapatid palapit at pinatulog ito ng isang suntok at samantala, pinapatahimik ni Liz ang isang umiiyak na bata at hiniling ni Alan na dalhin ang mga ito sa evacuation at ang iba pang mga bagay. Gusto na ni Alan na pigilan ang masasamang plano ng kanyang ama, ngunit nag-aalala si Liz na ito ay magiging isang labanan na puno ng emosyon para sa kanya at naalala ni Alan kung paano siya malamig na tinrato ng kanyang ama, ngunit nais pa rin niyang itigil ang mga masasamang gawain nito. Sa kabilang banda, nakikipaglaban si Betty sa demonyo sa mga kalsada at nakakalito para sa katulong ng kabalyero ang labanan, dahil ang nakikita lamang niya ay ang mga kislap habang nagbabanggaan ang kanilang mga espada. Tumutulong si Loli kay Betty sa pamamagitan ng pagpapagawa sa kanya na maging invisible para hindi siya maharap ng demonyo. Napagtanto ng demonyo na siya ay dihado kaya plano niyang umatras, ngunit napansin ito ni Loli at inihagis ang isang punyal sa kanya. Agad kumilos si Betty pagkatapos nito at nagbigay ng isang nakamamatay na suntok sa puso ng demonyo. Matapos maglaho ang demonyo ay napaluhod ang katulong na kapitan sa harap ni Betty at nagpasalamat at sinabi niya sa kanya na may trabaho pa silang gagawin dahil inaatake ng mga demonyo ang buong lungsod ng sabay-sabay. Hiniling niya sa lahat na makakalaban pa na iligtas ang mga mamamayan,
at nagsumpa ang katulong na ililigtas niya ang lahat kahit na maging kapalit pa nito ang kanilang mga buhay. Biglang dumating si Noel para suportahan sila gamit ang ilang mahusay na armas. Sa kabilang dako ay nakaharap ni Bayani Akira at Kapitan Edward si Craig na naiipit sila at naglalabas siya ng isang matinding madilim na aura. Nakikita ni Akira na tila nahuhulaan niya ang lahat ng kanilang mga galaw ng madali at sinabi ni Edward na ang regalo ni Craig ay tinatawag na Undertaker at pinapayagan siyang makakita ng iba't ibang posibleng hinaharap, ngunit nangangailangan ito ng labis na focus at naglalagay ng maraming strain sa katawan ng gumagamit. Sinabi ni Craig kay Edward na hindi ninais ng kanyang asawa na gumawa siya ng ganitong mga hakbang para sa kapangyarihan. Dagdag pa niya na nakita niya ang kamatayan ng kanyang asawa ng paulit-ulit at kahit anong subok niya, hindi niya ito mabago. Naramdaman niyang walang kapangyarihan at nawalan ng pag-asa pagkatapos niyang mawala siya, at naisip na ang buhay ng kanyang asawa ay parang laruan lamang para sa mga Diyos at nagsimulang tumulo ang mga luha ng dugo mula kay Craig. Sinasabing ang regalo ng kanyang asawa na si Mariel ay tinatawag na banal na ina at siya ay inaasahang magsilang ng bayani na magligtas sa mundo. Subalit nagsilang siya ng isang kabiguan tulad ni Alan na wala man lang regalo at sumigaw siya, nagpalabas ng pulang kidlat mula sa kanyang katawan at nagtanong kung ano ang layunin ng regalo at kamatayan ng kanyang asawa kung hindi ito makapagsilang ng bayani. Ngayon ay determinado siyang burahin ang lahat ng regalo at maging ang mga Diyos mula sa mundo. Nawala ang pulang kidlat at muling kumalat ang madilim na aura sa katawan ni Craig. Sinabi ni Akira na itigil na niya ang pagpapalawig ng mga bagay dahil ang simpleng katotohanan ay hindi niya matanggap ang kamatayan ng kanyang asawa. Sinabi ni Craig na tama siya at bigla siyang nagsimulang magpalit ng kanyang lakas ng buhay para sa labis na lakas. Binato niya ng madilim na magic beam si Akira na sinagot niya ng kanyang kidlat at nagkatugma sila ng lakas at gayunpaman, nagdagdag ng mas maraming lakas si Craig sa kanyang atake at natalo ang bayani at itinulak siya palayo. Natamaan si Akira sa pader at nawalan ng malay, iniwan si Edward na nag-iisa upang harapin si Craig at napagtanto ni Edward na gumagamit si Craig ng kapangyarihan ng mga demonyo at pinagsabihan siya na itigil ito bago niya tuluyang mawala ang kanyang sarili. Hindi pinansin ni Craig ang kanyang opinyon at binanatan din siya ng madilim na sinag. Nakaramdam si Edward ng sakal at lunod sa kadiliman, at bigla siyang napunta sa isang mundo kung saan ipinakita ang masakit na alaala ni Craig bilang mga itim na bula na lumulutang mula sa dagat. Nagsimula siyang umiyak at humingi ng tawad sa kanyang kaibigan dahil hindi niya naintindihan ang kanyang sakit at biglang nawala ang madilim na aura na kumalat kay Craig. Inakala ni Edward na nailigtas niya si Craig sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkakaibigan. Ngunit saka siya sinaksak ni Craig sa puso at bumagsak siyang patay at nabigla si Akira sa kanyang nasaksihan. Sumigaw siya kay Craig at sinasabing iniisip siya ng kanyang kaibigan hanggang sa huling sandali kaso wala na itong pakialam. Sinabi ni Craig na si Akira na ang susunod na mamamatay at binaril siya ng madilim na sinag. Handa na sana si Akira na ipadala sa kabilang buhay pero hindi siya tinamaan ng atake at nang buksan niya ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakatayo sa harapan niya si Alan at hindi natuwa si Craig na naroon ang kanyang anak na itinuturing niyang kabiguan upang humadlang sa kanyang daan. Sumagot si Alan na mas gugustuhin niyang may iba na gumawa ng trabahong ito at nagtipon si Craig ng kanyang madilim na aura. Sinabihan ang kanyang anak na siya ay laging magiging karumal-dumal sa kanya at binanatan niya si Alan ng madilim na sinag, ngunit madali itong nahaharang ni Alan. Nagulat si Craig dahil pinapalakas ng kanyang puot ang atake at naniniwala siyang hindi ito madaling masasalag. Tinanong niya si Alan kung sino ba talaga siya at sinagot ni Alan na siya man ay kabiguan, may mga taong hindi niya kayang pabayaan at nais ng kanyang ina na tulungan niya ang lahat. Inilabas ni Alan ang kanyang makulay na aura, ngunit lalo pang nagalit si Craig sa kanya at pinagsabihan siyang huwag banggitin ang pangalan ng kanyang asawa. Nagsimulang lumala ang kanyang galit at kadiliman sa kanyang katawan at binanatan niya si Alan ng isang matinding madilim na sinag na nahirapan si Alan na masalag. Biglang napunta si Alan sa dagat ng kalungkutan ng kanyang ama at nadama niya ang walang hanggang pighati nito. Nakita niya ang mga alaala ng kamatayan at libing ng kanyang ina at ng kanyang kapanganakan. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto ni Alan kung gaano kamahal ng kanyang mga magulang ang isa't isa. Ngunit sa kabila nito ay hindi rin niya hahayaang wasakin ng kanyang ama ang mundo. Pinakawalan niya ang kanyang buong lakas at tinanggal ang lahat ng kadiliman na lumamon sa kanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang espesyal na galaw at tinawag ang maramihang ethereal na espada at tinamaan ng diretso si Craig mula sa malakas na pag-atake, ngunit sa unang tingin ay mukha pa rin siyang maayos.
Gayunpaman, bigla siyang nagsimulang manginig at saka siya tuluyang napaluhod dahil sa matinding pinsala na natamo at duguan ang kanyang espada habang umuubo ng dugo at sumigaw siya kay Alan, tinatawag itong kabiguan. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan sa overdrive mode at isinabog lahat ng ito ng sabay-sabay, lumikha ng isang buhawi sa paligid niya at lumikha ang kanyang kapangyarihan ng madilim na ulap sa langit na lumaki at kumalat sa buong kalangitan. Nagdilim ang lungsod at nagulat ang mga tao at inaasahan ang katapusan ng mundo, gayunpaman ay hiniling ni Liz sa lahat na manatiling kalmado at magtiwala kay Alan at sa lugar ng pagsasanay. Patuloy na naglalabas si Craig ng nakababaliw na dami ng madilim na enerhiya at sinabi ni Akira na ito ay lampas sa kakayahan ng tao. Sinabi ni Alan na wala siyang pagpipilian kundi pigilan ang kanyang ama ngayon, unti-unti niyang pinalaya ang kanyang buong kapangyarihan habang tumatakbo patungo sa kanyang ama. Bumilis siya at ginamit ang isa sa kanyang pangwakas na atake na tinatawag na flash at sinugod si Craig na ang buong katawan ay nababalutan ng makapal na mahika. Ang kanyang matulis na pag-atake ay bumangga sa madilim na buhawi, nagpadala ng mga patak ng madilim na enerhiya sa lahat ng dako. Patuloy na tumatagos si Alan sa depensa ng kanyang ama nang biglang lumitaw ang mga madilim na tentacles mula sa buhawi at kumapit sa kanya, natagpuan niya ang sarili sa isip ng kanyang ama, na walang makita kundi isang madilim na globo sa harap niya. Narinig niya ang mga ungol mula sa globo at napagtanto na ang kanyang ama ay bihag ng kanyang galit. Napagtanto ni Alan na hindi siya gaanong naiiba sa kanyang ama dahil tumatakbo rin siya mula sa mga pagtataksil ng kanyang nakaraang buhay sa lahat ng oras. Sa ganitong paraan, naiintindihan niya kung ano ang pakiramdam na maging bihag ng negatibong emosyon, kaya't nagpa siya siyang palayain ang kanyang ama at sinaksak niya ang madilim na globo at biglang lumitaw ang isang maliwanag na haligi ng liwanag sa harap niya. Nagsimulang lumawak ang haligi ng liwanag at nilalamon ang lahat sa landas nito at dahil dito, humuhupa ang kadiliman na kumalat kay Craig sa tunay na mundo at pagkatapos, sa ilalim ng berdeng liwanag ay lumitaw siyang muli na malubhang na sugatan. Isang misteryosong kumikinang na paro-paro ang lumapit patungo sa kanya at sa sandaling napunta ito sa kanyang kamay, nagsimulang maglaho si Craig hanggang sa wala na sa kanyang natira at sa huli, tinanggap ni Craig na ang kanyang anak na itinuring niyang kabiguan ay tinanggap na ang kanyang tadhana. Umiiyak siya, binabanggit ang pangalan ng kanyang asawa bilang huling salitang kanyang binitawan bago siya gabayan ng mythical na paro-paro patungo sa kabilang buhay. At hindi nagtagal pagkatapos nito ay binisita ni Alan ang hari na nagbigay sa kanya ng titulo ng Duke ng Westphal para sa kanyang mahusay na serbisyo sa kamakailang labanan. Gayunpaman ay magalang na tinanggihan ni Alan ang gantimpala at tinanggap ito ng hari habang bumabalik siya sa kanyang opisina. Tinanong siya ng kanyang katulong kung sigurado ba siyang hayaang umalis ang bata. Naalala ng hari na hawak ang batang Liz sa kanyang mga bisig na masayang nagkwento tungkol kay Alan. Iniisip niya na iniligtas ng bata ang bansa at ang kanyang minamahal na anak, kaya't ito ang pinakamababa na magagawa niya para sa kanya at samantala, naghahanda si Alan na umalis kasama si Noel at si Loli nang tumakbo si Liz at hiniling na isama siya. Nagulat sila dahil hindi dapat umalis ang isang prinsesa sa palasyo ng walang dahilan, ngunit ipinaalam sa kanila ni Liz na siya ngayon ay si Liz Westphal at siya ang mag-aalaga sa teritoryong iyon, wala nang pagpipilian si Alan kundi tanggapin siya. Pagkatapos nito ay tinanong siya ni Noel tungkol kay Betty at sinabi ni Liz na siya ay bantay ng pamilyang hari, kaso ngayon na si Liz ay hindi na direktang miyembro ng pamilyang hari, hindi na siya maaaring paglingkuran ni Betty. Gayunpaman, sinisikap pa rin ni Betty na makahanap ng paraan upang maglingkod sa kanya at tinanong ni Alan kung magiging ayos lang ba siya nang wala ito, at inangkin ni Liz na mas ligtas siyang pakiramdam kapag kasama siya. Sa wakas ay sumakay sila sa karwahe at umalis para sa kanilang bagong buhay at gayunpaman, hindi nila alam na may isa pang tao sa mundong ito na may kapangyarihan tulad ni Alan at kilala rin siya nito, nagtataka siya kung bakit siya muling isinilang sa mundong ito at nagpas siyang malaman ito sa lalong madaling panahon. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.